Adabarkads, mga kakwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang gabi sa ating lahat. Mapapansin nyo, mukhang iba yung background natin, no? Wala kasi tayo doon sa studio kasi bigla ang vlog lang po ito. At yun, ang mga pag-uusapan natin ngayon ay 4 na video at ipanghuli natin po yung tungkol sa kay Wally Bayola na kung saan ay may mga nagsasabi na mga vlogger at mga netizen na scripted daw ang ginawa ng TVJ or yung issue ni Wally Bayola para daw mapagtakpan ang pagiging bias daw na MTRCB. So itatama natin lahat yan, ha. Nanggigigil ako. So yun, syempre huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, simulan na natin. So yun, pasensya na ho kayo, no. Mano-mano yung mga ano natin. Kasi talagang lang, nanggigil lang po talaga ako dito sa balita na ang TVJ daw ay ginawa daw scripted or scripted daw yung paghihingi ng sorry or yung issue ni Wally Bayola, no. So ito muna yung panoorin natin yung mga sinabi ni Ma'am Lala Binunyag ang posibleng mangyari sa It's Showtime. So ano nga ba yung posibleng mangyari? Alam din naman natin na may violation na ginawa ng It's Showtime. So ito, panoorin natin. Ayaw na naman mapindot, ah. Lala, ibinunyag ang posibleng mangyari sa It's Showtime. Mananagot na nga ba ang dapat managot? Kamakailan nga lang ay nagawa pang magbakasyon ni Vice Ganda at Ayon Perez. Sa gitna ng controversial na issue nila dahil sa ginawa nila habang nasa kiddie show na segment sa It's Showtime. Dahilan para sabihin ni Lala Soto na marami raw talagang posibleng maging violations ang show. Matatanda ang nag-viral ang ginawa ni Ayon at Vice sa isang segment ng It's Showtime. Dahil ito sa hindi magandang ginawa nila parehas sa harap mismo ng mga bata. Masasabing hindi naging aware ang dalawa sa limitasyon nila sa harap ng telebisyon. Lalo pat napapanood sila ng kabataan sa isang segment sa It's Showtime na may pamagat na isip bata. Dahil naging malisyoso at hindi umano disente ang pagkain na ginawa nila sa cake icing. Sa harap pa ng mga minor de edad na bata dahil mansari umano ng real life couple. Naging dahilan ito para makatanggap ng reklamo ang MTRCB. Kaya ipinatawag nila ang authorized representative ng It's Showtime para kaharapin ang reklamo ng mga concerned citizens. Ayon kay Lala Soto na siyang chair ng MTRCB, ang binigyan namin ng notice to appear ay ang programang It's Showtime that is rated PG. It is a live noontime variety show that is automatically rated PG. Alam niyo nagtataka ako ba't may mga supporters ng It's Showtime na puro pa rin mapanggang ngayon puro reklamo na na bakit daw pinatawan ng petisyon si Vice Ganda at Ayon Perez. Hindi, natatawa ako doon kasi sabi ko hindi naman, alam nyo, kapag nagkaroon ng violation ng isang noontime show, hindi po yung mga artista yung ipapatawag dyan. Ang ipapatawag po dyan yung show, yung noontime show mismo, yung production. No, hindi yung mga artista. Tsaka hindi po totoo na pinatawan ng petition or suspension ng ang si Vice Ganda at Ayon Perez. Kagustuhan po nila na lumayas sila dito sa Pilipinas. O papaaway pick lang po nila yon, hindi po wala pa pong hatol ng NTRCB sa kanila. So yun, tuloy natin. Ayon sa kanilang investigasyon, malinaw na nagkaroon ng paglabag ang It's Showtime dahil may mga batang naroon mismo sa show at mga batang walang bantay na magulang sa bahay nang maganap ang umano'y incident acts ni Vice at Ayon. Ang klasipikasyong PG, which is parental guidance, ay nagkaroon ng paglabag. Lalo na at may mga maliit na bata who were physically present. Sarap Maliban sa mga batang nanonood mula sa kani-kanilang tahanan na wala namang bantay lahat. Yun po yung naging problema sa It's Showtime. That is why nagbigay po kami sa kanila ng notice to appear based sa aming sariling monitoring inspection unit and the proliferation of complaints. Hindi naman porket may isang nag-complain ay bibigyang patotohanan na agad ito. Ito'y may complaint mechanism sa aming ahensya which I recently just fixed. Ayon kay Lala,
Wala pa namang final decision ng MTRCB. Pero ang posibleng mangyari umano sa It's Showtime kapag napatunayan na may nilabag ang mga ito matapos ng investigasyon, posibleng masuspindi umano ang It's Showtime. Posible rin na magkaroon ng cancellation of permit to exhibit o para maipalabas ang show. Pero sa kabila nito, hindi naman daw kamay na bakal ng MTRCB. Lalo na umano si Lala Soto na lumaki sa noontime show. Hanggat maaari ay iniintindi daw nila ang mga ganitong issue. At kung maaaring palampasin ay pinapalampas at binibigyan na lang ng warning. Kaya dapat talaga ay maging sensitibo ang mga hosts at iba pang gaganap sa mga pampublikong shows. Nga no, sinabi dito, ang MTRCB ay hindi nga daw kamay na bakal at yun naman ang totoo. Talagang mga bobo lang talaga itong mga supporters ng It's Showtime na kung saan pinagpipilitan nila na bias daw ang MTRCB. So mamaya may sasabihin ako sa inyo para matauhan kayo ha. So eto, diba, natapos na tayo dito sa issue ng MTRCB at ni Vice Ganda ng It's Showtime. Na yun nga daw yung mga posibilidad na mangyari na may pataw yung ano sa kanya, kung ano yung may papataw na parusa para sa It's Showtime, no? So dito naman tayo sa isang video na kung saan ay tingnan natin ano ba itong video na to na wala na sa aking kukote, no? Ito yung ano, yung Tape INC or Fake Bulaga or Halusos Brothers na panalo na, natalo pa. Yung ibig sabihin yung sa trademark po, no, na kung saan may posibilidad pa daw na mabago na naman yung resulta, 'di ba? Nung nakaraan nakakuha sila ng 10 years contract ulit, no? Extension sa trademark Night Bulaga. So dito mukhang mababaliwala na 'yon. Na nga ba? Nako, sunod-sunod na yung karma nyo. Oo. Shoutout nga pala sa diyan, sa peanut butter na ginawa nating pang sa cellphone. Kasi tulog na sila Boy Sardinas, no. So sabi ko dito na lang magmano-mano na lang tayo. May surprise pa naman ako kay Boy Sardinas. Nakikita nyo ba ang liwanag ng ring light namin? So may nagano kasi ng ito yung gamit ko dun sa bahay. So inuwi ko na dito kasi maglilipat na rin kami. No. So yun, shoutout sa peanut butter. So eto, no, panoorin natin yung video na kung saan ay pwede daw mapawalang bisa ang 10 years extension na binigay ng Ipopil para magamit ng Fake Bulaga ang trademark na It Bulaga. So eto, panoorin natin. Mali pala ako dun sa sinabi ko kanina, para magamit ng Tape INC ang trademark na It Bulaga. Yun. Kasi dito ata sa bidyong to, isang nakalagay kasi panalo na, posibleng matalo pa. So, ibig sabihin, posible pa nga na mapawalang bisa yung 10 years contract ng Tape INC para sa trademark na It Bulaga. So panoorin natin. Panalo na? Posibleng matalo pa? Naku po. So yung pagkaka-renew ng registration ay walang kinalaman at walang epekto kung sa petition for cancellation ng trademark na pending pa rin hanggang ngayon, hindi pa sumasagot ang Sa likod ng pagkapanalo ng renewal ng Tape Incorporated sa pangalan ng It Bulaga, posible nga bang ang nila ito ng tuluyan sa likod ng pinaglalaban ng TVJ? Paktay. Maaari nga bang dumating ang panahon na mababawi ng TVJ ang lahat ng umano'y nawala sa kanila? Sure yan. O di kaya kasama ito sa posibleng karma ng mga halushos? Kasama yan. Matatandaan ni rin yun ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL ang It Bulaga. Paktay. Na trademark na pagmamayari ng Television and Production Exponents Incorporated o Tape Incorporated. Naku po. Kinumpirma mismo ito ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maddie Abraham Garduque na natanggap ng Tape ang Certificate of Renewal of Registration para sa It Bulaga. Baka fake yan. Ito ay sa kabila ng inihaing petisyon ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kanselahin ang trademark registration ng Tape para hindi magamit ang pamagat ng controversial na noontime show. Dahil pangalan naman talaga nila ang may daladala nito mula. Totoo naman yan. Sinabi ni Garduque na ang Tape ang mananatiling may-ari ng pamagat at logo ng It Bulaga hanggang 2033.
Marami kasi ang nagsasabi na since nag-expire ang registration ng Tape Incorporated sa Itbulaga trademark, free for all na ito. This is not true, ang giit ni Nerdboy. Ngunit may laban pa rin umanuwang TVJ dahil wala umanong kinalaman ang renewal ng tape sa inihaing petition of cancellation ng mga original host. Renewal of trademark registration is ministerial on the part of IPO Bureau of Trademarks, as long as the applicant submits a declaration of actual use and pays the fee. The renewal is without prejudice to the petition for cancellation which is pending sa Bureau of Legal Affairs ng IPO. Separate office siya, sabi ni Attorney De La Cruz. Dagdag pa niya, kailangan lang magbayad online at mag-file ng DAU, Declaration of Actual Use. Marerenew na agad ang registration. Masasabing may pag-asa pang maipanalo ng TVJ ang pinaglalaban nilang trademark. Dahil kahit na-renew ito ng 10 taon sa tape ay wala umano itong bearing sa petition nila. Paktay. Tila nabunutan naman ng tinik ang mga solid rubber guards. Marami sa mga ito ang naging masaya sa naging balita ng legal counsel ng TVJ. Dahil akala ng ilan ay talagang sa mga halusos na ang pangalan at logo na Itbulaga. Hindi pa rin makapaghintay ang marami na muling maibalik sa TVJ ang dinala nilang pangalan noon pa man. Wala umanong Itbulaga kung hindi dahil kina Tito Vic at Joey. Sa kabilang banda, nabigo si Tito na mag-testify sa hearing ng copyright case. Dahil ito sa opposed tape counsel kay Tito dahil hindi umano siya nagpasa ng judicial affidavit. Nag-tweet naman si Tito at sinabing nagpasa na siya ng affidavit ilang linggo na makalipas. I was prevented from testifying by the Tape GMA lawyers, wanting a separate judicial affidavit when in fact, we had a submitted affidavit weeks ago. Yun ang totoo, anya. So yun no. Alam nyo, ano na rin namin to na isip na rin namin to ng mga TVJ vlogger na talagang may posibilidad na mabawi ng TVJ yung ano na yan, yung trademark na Itbulaga, kahit na binigyan na sila ng ipopil, ang TPINC binigyan na ng ipopil ng 10 years extension para dun sa trademark na Itbulaga, pero naiisip ko rin kasi paano nila magagawa na protektahan ng gusto yan, kasi alam naman natin na hindi pa rin din naman nagbababa ng desisyon ng husgado, di ba? So may pag-asa pa pala. At itong video na to, totoo to, wala tong halong dagdag bawas, kasi itong info na to nakuha din nila yan siguro sa vlog ni Model of Maynila, no? So siya yung masipag na vlogger na sasabihin ko sana natin siya yung masipag na vlogger na mag-interview ng kada hearing, no? So sinabi rin talaga yan doon at napanood din natin na talagang may posibilidad na mabawi pa. So another karma na naman to sa TPINC. Ang sumpa ng trademark, nako, paktay tayo dyan. Yan na naman nga yung sinasabi ko. Alam nyo kasi hindi naman talaga mananaig yan Hindi talaga mananalo yan sa kadahilanan nga na alam niyo yun, hindi naman kasi talaga sa kanila yan. Ewan ko ba kung bakit ba binigyan sila ng ipopil ng ng 10 years extension na magagamit pa nila ng 10 years yung trademark na Itbulaga or yung titulong Itbulaga, 'di ba? Minsan nagtataka din tayo kahit kayo, 'di ba? Nagtataka rin kayo na paano nangyari yun? 1978 nabuo ang Itbulaga. Tapos 1981 pumasok ang TPINC sa Itbulaga or pumasok ang Itbulaga sa TPINC, no? So paano mangyayaring sa kanila 'yan? Kaya yung mga nangyayari ngayon, no? So yun, at dito naman tayo na kung saan alusos ulit, TPINC ulit. Dito sa isang video na mapapanood nyo mga kaibigan ay sunod-sunod na talaga yung nangyayaring karma sa TPINC or sa Halusos Brothers, no? So hindi lang ewan ko kung ano na naman panibagong karma na naman na inabot nila. Hindi natin alam kung bakit na naman tong karma na sinasabi nila na to, no? Alam nyo, minsan tutusin kami na lang din naawa. Naawa na lang din kami. Alam nyo, tignan nyo, pansinin nyo yung isa sa mga inaasahan na
dagdag kita ng mga host, mga bagong host sa generic na Itbulaga or dyan sa fake Bulaga, mapapansin nyo yung mga views laglag na mas matataas pa ang mga views namin, nila Jake Magnus, Chris Ulo, lalo na si Nanay Christy Permin. Yan, si Batang Maynila to, it's si yung Showbiz Now na, no? Kung mapapansin nyo, doon sa mga upload nila Isko Moreno, nila Paulo Contis, nila Buboy Bilar at yung iba pang mga host doon, yung iba doon, di ba, mga nagba-vlog din. Wala na, bagsak yung mga views nila na, alam niyo yun, yung tipong dati nakaka 100k kada upload, meron pa nga million yung views. Pero ngayon parang pasang-awa na maka 20k. No, pasang-awa na talaga. Tsaka yung mga nanonood sa live ng Fake Bulaga, mga supporters na lang nung mga host yan. Yung mga natirang supporters. Wala na hong dyan yung tinatawag na legit Dabarkads, legit Itbulaga na mga nanonood. May mga nanonood dyan, minsan kaming mga vlogger, nag-aantay kami ng gagawing mali. Nag-aantay kami ng mga, alam nyo, yung yung matatalakay namin. Kasi syempre, mamaya minumura na or ano na yung pinagsasabi sa TVJ dyan, di ba? So kami yung minsan nanonood, pero hindi naman ako nagbababad dyan. At minsan naman may mga followers tayo na kahit hindi na natin bantayan yan, kusa na nila sinisend sa atin. So thank you sa inyo lahat sa lahat ng mga nagsisend ng info patungkol sa isyong pinag-uusapan natin ngayon. Kaya maraming salamat. So yun, papunta na tayo dun sa isang video na re-reactionan natin. So ito na isang video na yun na kung saan mga halusos kina Karma na dahil dito. Ano kaya to, no? Hindi kaya ito, kaso tapos na yung issue kay kay Jan, di ba? Natanggal siya bilang tawag dito, congresswoman ba? Tama ba? Congresswoman. Congressman. Ginawa kong babae no? Tayo may picture si Bossing Vic Soto dito. Netizen panalo sa batas, talo sa karma. Sakit nun. Totoo nga yun, no? So ita-title ko rito, halusos, panalo sa batas, talo sa karma. Ay, grabe. Mga pang clickbait yan, no? So panoorin natin. Mga halusos? Kinarma daw dahil dito? Sa kabila ng pagkapanalo ng mga halusos sa kasong kinaharap sa TVJ sa Itbulaga, ay tila may kinarma daw ang mga ito dahil sa bagong balitang pumasok ngayon. Kamakailan nga lang ay tagumpay na rin ng Tape Incorporated ang trademark registration ng name show na Itbulaga. Ito ay sa loob ng 10 taon sa kabila ng patuloy na pagpasa ng dispute ng TVJ dito. Ang mismong Bureau of Trademarks ng Intellectual Property Office of the Philippines ang nag-issue ng Certificate of Renewal of Registration para sa Itbulaga at EB Trademarks at Logo. Una nilang nirehistro ang pangalan ng show noong June 14, 2013. At na-renew na ito nito lang June 14, 2023 na tatagal ng 10 years bago ma-expire sa June 14, 2023. Ang abogado ng tape na si Maggie Abraham Garduque ang nagkumpirma ng bagay na ito. Nasa kabila umano ng pagsasampa ng petisyon ng TVJ ay nakumpirma pa rin ang renewal ng trademarks ng show sa Tape Incorporated. Labis na nalungkot ang Solid Dabarkads fans sa balitang ito. Ngunit bakit nga ba tila kinarma agad ang mga halusos? Trending nga ang balitang ito tungkol kay Romeo Halsos Jr. dahil pinawalang bisa ng Korte Suprema ang proklamasyon o pagdeklarang panalo ng Commission on Elections kay Romeo Halsos Jr. bilang kongresista ng unang distrito ng Zamboanga del Norte sa nagdaang May 2022 elections. Kasama sa desisyon ng mga mahistrado ng Supreme Court ang pag-utos sa COMELEC na iproklama bilang tunay na nanalo bilang kongresista si Roberto Pinpinoy Jr. Sa inilabas na pahayag ng Supreme Court Public Information Office, sinabing batay sa en banc deliberations ng mga mahistrado noong Martes, nakitang may grave abuse of discretion sa bahagi ng inilabas na COMELEC en banc's order na may petsang May 2022 at may resolusyon na may petsang June 2022. June 2022 nang iproklama ng COMELEC si Halusos bilang panalo sa congressional race sa lalawigan. Kahit palumitaw na pangalawa lang siya kay Uy sa nakakuha ng pinakamaraming boto. Nakakuha
nakakuha si Uy ng 69,591 na boto, habang si Halushos Jr. ay nakakuha ng 69,109 na boto at 5,424 na boto si Frederico Halushos. Sina Uy, Halushos at isang Frederico Halushos ay magkakalaban bilang kinatawan ng 1st District ng Zamboanga del Norte noong nakaraang 2022 elections. Sa inilabas na desisyon ng COMELEC noon, nuisance candidate si Frederico Halushos, kung kaya ang boto nito ay dapat na mapunta kay Halushos Jr. Agad nagtungo sa Supreme Court si Roberto Uy para questionin ang desisyon ng COMELEC na ideklarang nuisance candidate si Frederico Halushos. Matapos ang mahabang proseso, nagdesisyon ang Korte Suprema na hindi nuisance candidate si Frederico Halushos, kung kaya't naging valid ang mga nakuhang boto nito. Dahil dito, idineklara ng Supreme Court si Roberto Uy bilang tunay na nagwagi sa nakalipas na halalan at nararapat lamang na siya ang umupo bilang kinatawan ng 1st District ng Zamboanga del Norte. Maraming solid dabarkads ang hindi na naman nakapagbigil na magkomento tungkol sa issue na ito. Bilis ng karma, hilig umangkin. Fake kong din pala, isa kang alamat. Hahaha, deserve daw sabi ng mula Batanes hanggang Hulo. Fake bulaga na nga kayo. Fake congressman ka rin pala. Si Raulong mga netizen, no? Fake kong. O nga, no? Fake bulaga na nga. Tapos fake congressman pa. Okay, kaya. Hindi, dyan natin napatunayan, no? Na kayang-kaya nilang gawing ano ba? Yung talo ka na, kayang-kaya nilang gawing ipanalo pa. Kasi dito pa lang, oh, napatunayan. Ang laking pahiya nila dyan, no? Sa totoo lang, kasi alam naman natin na buong sambayan ng Pilipinas nakatutok sa isyung to na pinag-uusapan natin. So, alam naman din nila at kilalang kilala nila yung mga Halushos brothers na yan. So, ang laking kahihiyan sa kanila yan na mapatunayan na nandaya ka sa Kongreso. Ibig sabihin, kung sa Kongreso nga nandaya ka, may posibilidad na mangdaya ka din dito sa nangyayaring issue. No, ang hilig nyo kasi mangangkin talaga eh. O hindi galing sa akin yan ha, sa netizen ha. Baka mamaya sabihin nyo sa akin galing. No? Oo, ang hilig nyo kasi mangangkin ng hindi sa inyo. Yung Itbulaga, isa inyo ng sa inyo na kahit hindi naman talaga. O tingnan nyo, sandamakmak na karma yung inaabot nyo. Grabe. Tosin, hindi nga lang yan mga kadabarkads, ang dami pa. Oo, may baka kapag nilabas namin yung video, baka lalong mangluwa ang mata ng mga dyan. Kaso naaawa din kami, no? Naaawa din kami siyempre sa mga staff. Huwag tayong tumingin sa mga artista sa mismong may-ari ng tape kasi mayayaman yan. Kahit hindi na magtrabaho, kayang-kaya mabuhay niyan pang ilang taon o habang buhay, no? Ang amin lang kasi naman talaga dito, mabawi lang yung titulong Itbulaga eh. Wala na kaming pakialam dyan sa mga show na kung anong gagawin yung show. Yun lang talaga. No? So kayo, anong may ko-comment nyo rito sa mga video na to? Natutulala tayo, pati ako rin na no? Ito kasing grabe na, alam nyo, sunod-sunod yung karma na nangyayari. Tapos ito pa, panibagong karma na naman, yung mukhang mababawi, mukhang matatanggal ata yung yung 10 years contract nila sa o yung 10 years na binigay na extend na pwede nilang gamitin ng titulong Itbulaga. Parang ayun na nga yung bali-balita talaga na baka sa susunod na hearing baka yun na ngayon lumabas na mapawalang bisa yun, no? So abangan natin yan. So mapunta na tayo dito sa issue ng TBJ daw, ang EAT at yung issue kay Wally Bayola, pati daw basta yung buong legit dabarkad ay nag-scripted daw. At alam daw to ng TBJ, alam daw to ng production ng EAT, at alam din daw to ni Jose Manalo. Ewan ko dito sa mga sa mga supporters na Showtime, ang daming alam. So ito, panoorin natin. So ito si yung vlogger na si Claro 30, no? 30 ba? Tama. The third Claro, the third data. Claro 30 ang hatip, no? So dito, nireactionan niya yung video na kung saan daw yung nag-scripted ang So sana
bilang idol ko to, alam niyo idol ko to, lagi itong pinapanood. Sana wala kang mababanggit na masama sa pandinig ko. Talagang kahit 3 million subscriber ka, papatulang kita. Oo, kahit idol kita, papatulang kita. Bag TBG na yung bilangga mo, no? So yan, panoorin natin. So tama na nga yan. Ito na tayo! Bago kayo magalit, ako wala akong kinakampihan dito. Ako nagbabasa lang ako ng comment. Pero ito na nga sabi, MTRCB summons EAT over host Wally Bayola's profane words on live TV. Nashock din ako dun sa pagmumura niya. Actually, akong tatanungin ako, parang sobrang out of character kay Wally Bayola nung gano'n. Parang hindi naman niya usually ginagawa. Siguro nadala lang din siya. Minsan kasi may mga taong umaarte na nadadala dun sa ina-acting. Parang galit na galit yung character niya doon. So nadala lang din siya. Patignan natin yung kanyang apology. Cover guards, kailangan po natin kasi ayusin yung mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan palagpasin at hindi po natin dapat konsintihin kung sinasadya o hindi man sinasadya kaya hindi, kailangan po nating ayusin to. Kasi ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawa ninyong lahat. Pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Mas maganda yung ganun, hindi tayo nagpamatigasan, hindi tayo natin kailangan na, ay wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang mga bagay na to. Tama nga naman si Jose, mali o hindi, sinadya o hindi. Dapat mag-apologize. Yun naman kasi dapat talaga. Ako ayoko talaga ng cancel culture. Ang dapat ang inaano na, kasi pag cancel culture, pag X ka na forever. Ang ano dapat natin ay baguhin ng mga tao at ilagay sila sa tama. Redemption arc, ganyan. Cancel culture, X. Redemption arc, yes. O, diba? Ayun lang, pero nga nakikita ko ito, kagaya nitong isang comment na to, scripted daw. Nakikita ko, nagbabasa ako ng comments at marami nagsasabi ng ganun. Hindi ko naman alam kung, ewan ko, kayo na lang din yung tatanungin ko sa ilalim ha, kung ano yung tingin. Sige, ito yung question of the day natin. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Kayo ba naniniwala kayo na scripted daw yan? Hindi ko alam kasi sinasabi nila para mapag-usapan daw or para mapagtakpan nyo kay Tito Soto, ganun. Kayo lang bahala, huwag nyo ko awayan. Ako yung nagbabasa lang naman ako ng komento ng mga tao. Okay, last video! So yun, alam nyo mga kadabar cats, ito minsan nakakatawa, no? Kapag hindi umaksyon ng MTRCB, sasabihin nila bias. Pero ngayon na umaksyon yung MTRCB, sasabihin na naman nila scripted. So saan nga ba lulugar ang MTRCB sa inyo? Mga supporters ng Supsup Daliri, mga supporters ng It's Showtime, ano bang gagawin? Nung nagre-request kayo na aksyonan yung mga ibang mga noontime show, nung hindi pa naglalabas ng tawag dito ng resulta or plano ang MTRCB, sinasabihan nyo ng bias na kesyo anak kasi ni Tito Soto, ni Ma'am Helen Gamboa, yung chairman na si Ma'am Lala Soto. Ngayon naman na naglabas, sinasabihan nyo naman na scripted. Paano yung scripted? Alam nyo, minsan yung naano na lang talaga kami na natatawa na, alam nyo, minsan napagkukwentuhan namin ng mga vlogger, katulad nyo nila Utol Chris Ulo, nila Utol Jake Magnus, Tita Messi, nila Sir Spencer Lacale. Yan. Napagkukwentuhan namin na sabi namin, ba't kaya ganun katanga yung mga supporters ng It's Showtime, no? Nang hindi kumikilos yung hindi pa nagbababa or wala pang ginagawang aksyon yung MTRCB, sandamakmak yung pangbabash ng inaabot ng MTRCB na kesyo bias daw, tutulog-tulog, lalo na si Pulpul na Rendon, no, na oy nga pala, shoutout kay Pulpul na Rendon, nagcha-charity po, namimigay ng pagkain. Wag. Galing ng strategy natin .
So yun no, sabi ko, ang sabi namin, ba't kaya ganun parang napakatanga-tanga naman ng mga supporters ng Showtime na nung hindi lagi nilang pinuputakte yung MTRCB at lagi nilang pinuputakte yung TBJ, no? Na kesyo yung MTRCB daw bias. Tapos ngayon gumawa ng action, naman na scripted naman. Ano ba naman yan? Ano ba namang merong mindset kayo? Dapat nga mas maging proud pa kayo eh. Dapat maging proud na kayo kasi na-actionan agad. Ito isa sa ngayon naalala ko kapag sa oras na nagbigay na ng talagang tawag dito yung pasya or talagang naglabas ng MTRCB na kung ano talaga yung hatol sa It's Showtime, magwawala na naman yan yung mga yung mga tawag dito, yung mga Showtime followers. Tapos pupuntiryahin na naman nila si Ma'am Lala Soto. Tapos sasabihin na naman nila, LGBT kasi kaya pinag-iinitan, ganito ganyan. Tapos bias nilalangawan na ako, kakaligo ko lang. No? Tapos ngayon sinasabihan din nila yung TBJ, yung EAT, na scripted daw yung ginawang apologize. So public apology ni paghingi ng sorry ni Wally Bayola. So sabi namin, dapat nga maging proud kayo dun eh. Bakit yung yung idol nyo nanghingi ba ng sorry? 'Di ba hindi naman? Sandamakmak yung diba, yung sa tinggil, sa vibrator, diba, ang daming mga pangit na mga lumabas sa bunganga ng mga host ng It's Showtime. Narinig nyo ba sila mag-sorry? Dapat nga maging proud kayo sa ginawa ni Wally Bayola at sa ginawa ng TBJ na hindi nila tinolerate yung mga ganung gawain. At sa totoo nga po, ito abangan nyo po ito. Yung tunay na video nung pangyayari na kung saan ay kung sino ba talaga yung nagmura. Dito, isa tong malaking sampal sa lahat ng humusga kay Wally Bayola. Biruin nyo, hindi siya talaga yung gumawa. No? Hindi siya yung nagsalita nung mura na yun, pero inako niya para hindi na umaba yung issue. Meron po tayong video at pinag-iisipan pa namin ng gusto ng mga vloggers ng TBJ kung ilalabas namin or kung ano bang magiging desisyon. So abangan nyo na lang po yan. No, bali nakita ko doon sa video, ito bibigyan ko kayo ng konti na idea. Ang nangyari po ay hinablot po talaga si Wally Bayola. O, hinablot po siya at ito po ay parang setup. Para siyang setup na paghablot kay Wally, biglang may lumabas na lalaki, biglang may sumigaw ng mura. So yun po yung nangyari, no. So yun, hanggang dito na lang ito mga kabiyay, mga kadabarkats. Ingat po kayo, and syempre kung ano po yung magiging komento nyo sa mga napanood or na reaction na natin video rito. So i-comment nyo lang dyan sa baba, open po yan kahit kanino. At syempre, huwag nyo kalimutan na like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din yung bell button para like updated sa ating mga video araw-araw at yung mga kasamahan ko mga vlogger, nandiyan po sa description ng kanilang mga link. So ingat po kayo palagi, and God bless and bye-bye. Peace.